Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung inyo po natatandaan, noong nakaraang linggo, ang pagbasa ng Ebanghelyo ay tumatalakay kay Pedro na sinabi sa Panginoon, kung kayo po iyan, pupuntahin niyo ako sa ibabaw ng tubig. At nangyari nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, ngunit nang maramdaman niya yung lamig at hangin, siya'y natakot at lumubog. At sinabi niya, Panginoon, sagipin niyo po ako. At sinabi ng Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananalig. Ngayon po naman sa ating narinig na mga pagbasa, lalo ang gitang Ebanghelyo, ay parang katumbalikan ng sinabi ng Panginoon kay Pedro. Sapagkat sinabi naman ng Panginoon sa babaeng Cananea, napakalaki ng iyong pananalig. Bakit? Sapagkat ipinakita po ng babaeng Cananeyang ito, na bagamat siya isang pagano, bagamat siya isang hintil, bagamat siya isang bahagi ng nasa labas ng bayan ng mga Hudyo at di kabilang sa sambayanan ng mga Israelita, siya ay nanikluhod sa Panginoon at lumapit. Hindi po siya nahiya kahit na lumalabag siya sa batas na yung mga kababaihan na hindi nakipag-usap sa mga kalalakihan sa publiko. Kundi bagkos humarap siya sa Panginoon, lumapit at lumuhod at nagmakaawa. Mga kapatid, sa buhay po natin bilang tao, siguro nakaranas na tayo ng mapahiya. Kuminsan po sa ating mga karanasan, hindi baling kuminsan masaktan ka na, pero huwag ka lang mapahiya. Sapagkat kapag ka po tayo napagsabihan ng masakit, o dili kayo malagay sa isang sitwasyon na nakakahiya, pangkaraniwan, hindi natin ito nakakalimutan. At tayo umuurong o dili kaya hindi nalalapit. Sabihin natin, hindi na bale, sa ibang tao na lang tayo lumapit sapagkat nalagay tayo sa kahihiyan. Ngunit ang babaeng ito, sa kabila ng masasakit na salita, sinabi ng Panginoon, hindi ako isinugo para sa mga hintil, kundi bagkos siya isinugo para sa naliligaw ng sambahayan ng Israel. At bukod sa rito, sinabihan pa niya yung babae na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Siguro po, magpapanting ang tainga natin kapag tayo ay nakarinig na tayo inahalimbawa sa mga tuta o sa mga hayop. Pero dito po binanggit ng Panginoon, yung pagkain ng mga anak ay hindi dapat ibigay sa mga tuta. Pero sa halip na magalit ang babae, sa halip na mainsulto ang babae, sa halip na siya ay tumalikod, sinabi niya sa Panginoon ang kanyang pananalig. Sinabi niya, Opo, Panginoon, ngunit mga tuta man ay nagsisikain ng mga mumo na lalaglag sa hapag ng Panginoon. Ang kailangan niya ay mumo lamang na nalalaglag. Hindi niya kukunin yung pagkain ng mga anak. Hindi niya kukunin yung mahalaga. Ang kukunin lamang niya yung kanyang labis nalalaglag sa mga hapag ng Panginoon. Sa madaling salita, ang kailangan lamang ng babaeng ito ay habag at awa.
Mga kapatid, sa buhay po natin, pwede nating tingnan, tayo ba'y malaki ang pananalig o tayo ba'y nanliliit sa ating mga pananampalataya? Sa karanasan ng babaeng Kananea, pinakita niya ang kanyang pananalig, ang kanyang lakas ng loob, ang kanyang paglapit sa Panginoon sa kabila ng lahat ng kanyang narinig at naranasan. Hindi siya na-insulto, kundi bagkos dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak, lumapit siya at nilulun ang kanyang pride at siya ay nagpakita ng malalim na paniniwala. Kung kaya't sinabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at gumaling ang kanyang anak. Kaya po sa ating paglapit sa linggo-linggo na ating pagsisimba, ibigay po natin yung lakas ng ating loob, yung tibay ng ating pananampalataya, at yung lalim ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Amen.